Lahat ng negosyo, kapag non-stop innovation, magiging bilyonaryo ka dyan, boss. Ang susi is innovation. Yes, boss. A Gen Z couple, Van Dam Reyes and Kay Sierra, is achieving remarkable success with their milk tea business by transforming a typical concept with their innovative ideas. Sabi kasi ng marami, kung ano yung usong negosyo, yun ang pasukit para kumita ka. Gumagana yan, pero pansamantala lang. Paano nyo napapanatiling malakas ang tindahan ninyo? Pinapanatili namin talaga na gusto po namin. Dun pa lang, boss, may innovation na si Welty. Nakakaiba na naman, naaabangan na naman nila. Saan ninyo nakikita ang company ninyo 5 years from now? Nasa... Hindi, laos na milk tea. Hindi, boss, kasi may papausuhin si Welty na hindi pa naiisip ng iba, pero naiisip ko na. Sinabi na rin lahat ng business owner yan. Kami yung mag-e-execute. Yes, boss. Kung nasasabi nila na hindi, mahina sila, boss. Ang mga laos na negosyo, may pag-asa ba bang kumita at umasenso? Kasi parang walang iniba sa negosyo nyo ngayon na milk tea, tabi-tabi. Tatagal ba ito? Actually, boss, lahat ng negosyo pang lifetime, lahat ng negosyo tatagal. Depende sa nagpapatakbo yan. Ang nagiging problema kasi sa mga negosyo, yung mga tao o yung mga negosyante, nag-change lane sila kapag may dumarating na problema. Which is, hindi nila alam na after 2 months or 3 months ng bago nilang negosyo, may darating din na pagsubok o problema. Mag-change lane na naman sila. Dahil sa negosyo, boss, normal ang problema. Sa sobrang normal niya na problema, hindi na siya problema. Talagang nakadepende yun, sir, sa owner kasi dapat tanggalin natin sa isip natin kung malalaos or kikita siya. Kung mahal mo talaga yung brand mo and naniniwala ka sa brand mo, lahat gagawin mo. Hindi kayong magpapatinag lang sa isang problema. Kasi kailangan malikot yung utak mo dyan. Dapat alam mo yung mga solusyon, pasikot-sikot kapag may mga struggles or obstacles na dumaan. Kasi normal yan, lalo na kapag negosyo ka, boss. Sabi kasi ng marami, ang negosyo ay uso-uso. So kung ano yung usong negosyo, yun ang pasukit para kumita ka. Yung mga hype na ganyan, gumagana yan, pero pansamantala lang. After nang mawalan ng hype, nag-aalisa na sila, which is yung lahat ng negosyo, boss. Kapag tinuloy-tuloy mo, non-stop innovation, talagang magiging bilyonaryo ka dyan, boss. Actually, kahit anong item na nasa harap ng mga nanonood ngayon, boss, i-focus in one, vertically nila, billion yan. Mag-isip ka lang, sir, ng kakaiba. Let's say yung Mang Inasal, nakilala sila sa Unli Rice. Isipin mo lang kung ano yung pwede mong pagkakitaan, tapos yung process kung paano mo yan siya papalupitin, magiging bilyonaryo ka dyan. Sa lahat ng mga items na nakikita natin na ninegosyohin natin, mapa-items yan o serbisyo yan, may billion dyan? Yes, boss. Kahit eto, boss, malamang yung may-ari niyan, boss, bilyonaryo. Ultimo towel, panyo, coat, bilyonaryo yung mga yan. Kapag ikaw yung nanalo sa brand mo na yan o sa item na yan, ikaw yung nag-number 1 dyan, magiging bilyonaryo ka. Sa pagiging number 1, nandun ang pinakamalaking premyo sa pagnenegosyo. Yes, boss. Yun naman talaga, boss, yung pinaka-goal ng lahat ng negosyante, yung maging number 1. Kasi ngayon, yung Diwata Pares, tabi-tabi ngayon, ang mga lechong kawali Pares. Sa palagay mo, gaano pa tatagal itong hype na to? Depende sa owner. Pwedeng tumagal yan ng napakatagal o lifetime, boss. Sa pagkataon ni Diwata, Kapwa negosyante, naiintindihan ko si Diwata. Ang dami niyang basher, haters, pero tama naman yung mga sinasabi niya. Magaling siya, boss. Totoong negosyante kasi siya. From scratch. Kaya kahit anong iba tong tanong sa kanya, alam niya, tama yung mga sagot niya. sa palagay ninyo, si Diwata, sa kaalaman niya ngayon at sa experience niya ngayon, pwede ba maging bilyonaryo yan? Yes, boss, lahat ng tao posible talaga maging bilyonaryo o trilyonaryo pa yan. Huh? Yes, boss. Si Diwata Pares, kapag lumapit sa'yo, boss, mas dadagdag yung kaalaman at yung strategy niya sa negosyo niya. Meron tayong nauobserbahan na parang hindi niya pa nagagawa o kulang sa kanya. Ano yun? Yung pag-expand, boss, about sa pag-expand kasi, dapat as fast as we can, lalo na hanggat hype siya ngayon, ultimo lahat ng mata ng tao nakatutok sa kanya ngayon. Actually, lahat ng tao, boss, kailangan ng mentor. Kahit kami, boss, kaya andito kami kay Boss RDR para maturuan din kami sa mga hindi pa namin alam. Paano niyo napapanatiling malakas ang tindahan ninyo? Right mindset ng owner. Lalo na kami, sir, may mga franchisee na po kami. Pinapanatili namin talaga na continuous innovating talaga kami. So, gusto po namin, yung Welty po is talagang trendsetter. Mapa-store pa yan, mapa-quality ng drinks, talagang gusto namin na una kami. So, yung utak namin, sir, gusto namin laging unique yung mga ideas namin. Perfect tandem kami ni Van kasi nga, sir, yung mga ideas namin, nagtutugma siya. Alam namin and may tiwala talaga kami na kahit ano pa yan, magagawa namin and mas mapapalupit namin sa pag-i-innovate. Ang susi sa Welty is innovation. Yes, Although marami ng milk tea na nagsulputan dyan sa labas, pero si Welty ay nananatiling innovative. Yes, 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 boss. Okay, paano maging innovative na business owner? Trendsetter na naman, kami na naman yung unang-una maglalabas sa main branch si Welty ng hologram na menu. Doon
Dun pa lang, boss, may innovation na si Welty. Nakakaiba na naman, aabangan na naman nila. And then, mag-open kami sa SM North EDSA ng Branch Bali. Abangan nila yung mga bagong innovative na flavor na ilalabas ni Welty. Bakit naman ako mag-i-invest ng pagkaganda-ganda ng store, hindi naman naiinom ng tao yan? Hindi lang kasi about sa item yung Welty. Kasama na rin dyan yung feeling kapag ka pumasok ka sa store namin, milyonaryo ka. Yung ganong feeling, boss. Kasama sa binibili ng tao yon? Yes, boss. Gusto po namin pag umiinom ka ng Welty, ma-feel mo na wealthy ka talaga. Lalo na ngayon, sir, uso na po yung mga pagandahan ng pupuntahan, tapos ipopost mo sa Facebook. Syempre, gano'n na po, sir, diba? Tulad niyan, boss, umuuso ngayon yung TikTok sa social media. Kapag pumunta sila sa Welty, nag-selfie sila, boss, pag post nila, sure ball, 1,000 likes. Ang dami nag-comment, saan yan? Saan ninyo nakikita ang company ninyo 5 years from now? Nasa 100 branches. Hindi, laos na milk tea. Hindi, boss, kasi may papausuhin si Welty na hindi pa naiisip ng iba, pero naiisip ko na. Sinabi na rin lahat ng business owner yan. Tignan natin, boss, in 5 years, may kita nila 100 branches si Welty o higit pa. Kung sinabi ng iba, sir, kami yung mag-e-execute. Yes, boss. Kung nasasabi nila na hindi, mahina sila, boss. Bakit kayo kumpiyansa na ang milk tea ay mag-i-stay dyan for the next 5 to 10 years? Paano nyo nasabi? Kasi ngayon, nagsasarahan na ngayon mga milk tea shop eh. Actually, boss, yung milk tea kasi tsaka coffee parang essential na rin siya, boss. Pansin nyo, boss, kapag lalabas kayo ng family mo, after nyo kumain, nahanap ka ng milk tea o kaya coffee. Kapag naglalakad yung mga tao sa mall, mapapansin mo, boss, may dalang mga drinks. Naniniwala kami and malaking tiwala namin na talagang hindi siya maalis. Sa negosyo, matira mayaman. Matira matibay, matira mayaman, matira panalo. Kailangan kasi sa negosyo, boss, tigas ng panga at kapal ng mukha. Bakit? Bago ka mag-start ng negosyo, kailangan yung personal mo muna, kailangan matigas ka. Tanggap mo lahat sa sarili mo, kailangan ready ka sa mga basher bago mo simulan yung negosyo mo. Kaya maraming hindi nagsasucceed na Pilipino sa pagninegosyo, masyado tayong madrama sa buhay. Yes, boss. Kaya sinasabi namin sa mga tao namin, pag nandito tayo sa working space natin, no personal feelings, work kung work, tanggalin natin yung kadramahan. Talagang focus lang tayo kung ano man yung Iisa yung goal ng team. Yes. Ang ganda ng mga sinabi ninyo. Kumikita ba yung mga tindahan ninyo? Yes, boss. Oo naman, Sure boss. ball, kahit mag-spy sila or tanungin nila yung mga franchisee namin, boss. Actually, kami, kung tatanungin ninyo, syempre lahat ng franchisee sasabihin, kumikita yung mga franchisee nila. Tanungin nila yung mga franchisee, boss, kung kumikita talaga. Hindi kasi maraming nagnegosyo niyan eh. Nalugi na eh. Makikita mo kung kumikita yung franchisee. Yung franchisee namin, nagwa-franchise ulit sa amin. Paano nyo nagagawa yan? Dapat kasi iisa yung goal nyo eh. Dapat walang malilihes. Talagang focus and horizontal talaga. Hanggat hindi mo pa na pupush talaga yung 100%, i-push mo lang. Kasi kapag yun talaga yung goal mo, gagawin mo lahat ng maaaring gawin. Kahit mga imposible, gagawin mong posible. You were saying that wealthy in the future will be the next Starbucks. Yes, Yes, boss. boss. Gusto ko yung ganyang attitude eh. Marami kasi kaya hindi nagtatagumpay, kulang sila sa kumpiyansa sa buhay nila. Tapos pagka kulang ka sa kumpiyansa, kulang ka rin sa linaw. Madali kang maligaw. Number one reason kung bakit nagfe-fail ang mga tao is because of the bandwagon effect. Dati nauso yung mga milk tea shop. Ngayon, pababaan ang presyo ng milk tea. May naglabas ng 30 pesos, may naglabas ng 20 pesos. Not knowing na hindi natatapos ang price war. Na na-identify ninyo in spite of price war ng milk tea sa labas, paano ma-isolate ang sarili doon sa price war? Talagang lahat domino effect, boss. Like, kunwari, kami, boss, premium yung Welty. Kapag ka ang dami nag-trending na milk tea shop na may mga 29.39. Ang ginagawa namin sa brand namin, boss, kapag ka nagbabagsak sila ng presyo, nagtataas kami. Buti may bumibili pa sa inyo. Yes, boss, kasi premium kami. Akala lang ng mga ibang negosyante, target market nila yung masa. Hindi nila alam na kung maraming mga walang pera o mahirap, marami ring mayaman. Kailangan panindigan mo kung ano yung brand mo. And ito yung presyo mo, dito ka lang. Kasi dapat magtitiwala ka na kahit ano pa yan, kahit magmahal ka pa, kung subok at tatag and alam mong maganda talaga yung product mo, may bibili at may bibili niyan. Para makapag-dictate ka ng maayos na branding is congruent. Dapat align yung branding mo. Yes, boss. From the location. Secondarily, bago itayo yung store, sige, sino ina-attract kong customer? Dapat yun align doon sa gusto nilang experience. So kung ang gusto nilang experience is quite premium, okay, gagandahan ko yung store ko. Gagawin ko siyang premium. So align siya. Bukod doon, price point nitong mga tao na to is ganito. I will also target the lower market. Parang ganito lang yan eh. Sino ang target market ng Louis Vuitton? Mayayaman o middle class? Middle class. Bakit? Yung mga mayayaman, mautak na yung mga yan, boss. Baka hini-sponsoran na lang sila ng Louis Vuitton. Correct. Kaya ang target market ng Louis Vuitton is middle class. Kasi yung mga middle class ang gustong may patunayan sa buhay eh. Na kapag nagkaroon ako ng ganitong klase ng bag, nakakaangat-angat na ako sa buhay. Ang tawag dun is status symbol. Pinipilit nila makabili ng ganon
Not necessarily dahil kailangan nila yung bag na yon. Pero ngayon nauuso na ang online business. Why is that? It is still necessary na pagandahin mo yung physical store mo wherein siguro nasa mga 30 to 40% ninyo are deliveries. Yes, Yes, boss. boss. Bakit kailangan pa pagandahin ng husto yung tindahan? Actually, boss, depende sa negosyo. Yung negosyo kasi namin, boss, kasama nga yung experience, yung pag-dine-in nila. Kaya siguro may negosyo na para talaga sa deliveries. Pero nag-i-innovate si Welty, actually, nasa Grab kami. Pati sa bahay kasi, boss, pwede nila ma-experience yun. Paghigop nila ng milk tea namin. Okay, how do you make your milk tea a premium brand? Not sure, Ewan ko sa iba, pero may planta po kasi si Welty. Bali, sariling produkto po namin. Ha? Kami Yes, po yung boss. nagko-commissary, boss. Yes, boss. Talagang controlled and premium po talaga yung ginagamit. Kaya yun yung nagtataka yung mga tao, si Welty ang nag-iisa, walang kalasa si Welty. Kasi kami po mismo yung gumagawa. Akala ko yung branded na rin na kinukuha ninyo. Hindi, boss. Bali, kapag ganun kasi, boss, pwede yun, effective yun, kikita ka, pero hindi ka magna-number 1, boss. Kasi walang kakaiba eh. Mabibili nila sa iba eh. Dapat sa'yo lang mabibili yan. Ngayon na marami na kayong store, ilan na? 10 na po. Yes, boss. Then may mga binibuild na po kami na pa-open sa mga super mall. Magastos yung mall, mahal ang upa dyan. Ba't pa kayo uupa sa mall? Actually, titignan nila, boss, bakit may umuupa sa mall kung totoo yung sinasabi nila na yan? Lahat ng big brand nandyan sa mall. Bakit? Kumikita talaga, boss, yung mga nasa mall. Depende lang din talaga sa owner o sa brand, sa shop na ibibusiness. And mapapadagdag po yun sa credibility ng brand. Kasi once na nasa super malls na and mga SM ganyan, malalaman na po ng tao na okay, legit talaga to kasi nakapasok nga sa SM. Nakakatulong siya sa credibility, that's Yes. one. But more than that, kaya tayo kukuha ng pwesto sa mall, mga boss. It is all because ang binibili natin dyan is yung psychology ng nasa mall. Ano ba ang mindset ng maraming tao, bakit sila pupunta sa mall? Para Gumastos. gumastos. Kasi yun ang psychology ng mga Pinoy. Na kung bakit kada kinsenas at katapusan, after ng swelduhan, Puno yung nagkakaroon sila ng sale. Yes. Bakit? Finifeed ng mga mall owners yung gusto, yung wants ng maraming tao na gumastos pagkatapos ng sweldo. Kaya maraming tao ang mahirap. Yes, boss. Yes, tama ka doon. Hindi ka ba nagtataka na nandito sa Pilipinas ang pinakamalalaking mall sa buong mundo pero nasa third world country tayo? Kulang yung mga tao sa disiplina. Exactly. Totoo yun. Kasi maraming tao nalulubog sa utang dahil sa lifestyle eh. Hindi na needs ang pinagkakagastusan, panay wants na. Okay na magkaroon ka ng wants na gastos. Kaso nga lang, kung yung majority ng pera mo nasa wants lang at hindi na napupunta sa needs, mawawalan ka ng pang-needs mo. Kaya nagkakalubog-lubog ang tao sa utang. Life is all about experiences. Kapag nag-work ka, syempre, kailangan mo rin i-reward yung sarili mo. Pero kurut-kurut lang. Dapat control. Yes. Total kayo, magaling kayo na negosyante. Marami na kayong natulungan na empleyado, mga business owners. Ngayon, ang milk tea shop ngayon dito sa Pilipinas ay kinopya lang sa ibang bansa. Sa palagay mo, kaya mo kayang magpauso ng produkto na dito naman sa Pilipinas mauuna at magiging pang buong mundo ito? Yes, boss. Kayang-kaya. Actually, lahat ng tao kayang-kayang gawin yun, boss. Kailangan nyo lang umupo, mag-isip kung ano yung kakaiba o wala pa. Pero actually, boss, lahat sa mundo kasi naisip na ng lahat ng tao eh. So ano lang kailangan gawin? Konting innovation, yun na yun, boss. Naniniwala kayo na dahil pang world class yung ginagawa ninyo, eventually magiging international brand. Yes, Boss. boss. International. Kayang-kaya po namin makipagsabayan talaga. Kasi sir, nakakapunta rin naman po kami sa ibang bansa. Ang main target namin doon hindi travel eh. Matikman namin Yes, yung mga boss. kaparehas namin. Talagang alam namin sa sarili namin na kayang pumantay or mas umangat pa. In the near future, magkakaroon kayo ng brand sa Hong Kong, sa Singapore, sa Yes, Japan. actually, boss, marami kaming franchisee tsaka investor na ino-open sa amin yan na magtatayo sila sa ibang bansa, boss. Ano lang ang nakakapigil sa inyo ngayon? Sila, dahil sabi namin, aralin nila yung paperworks doon dahil sila yung nandun. And franchisee, paperworks nila yun. Mga sistema, boss, pag dadalhin na sa ibang bansa. Gusto ko yung kumpiyansa ninyo. Siguro yung mga tao, yung mga viewers ngayon, mayayabangan sila sa inyo. But me, hindi. Ganyan dapat ang negosyante. Saan ang gagaling ang kumpiyansa ninyong dalawa? Unang-una, boss, kay God. And then, yung team na kapag nagtagumpay kami dito sa tinatahak namin, damay sila lahat, boss eh. Magtatagumpay yung buong team. Kasi boss, habang lumalaki po yung negosyo namin, mas dumadami rin po yung natutulungan namin. Siyempre boss, nag-hire po kami ng marami pang team and marami pong niniwala sa amin. Gusto po namin ma-prove po sa kanila na talagang gagawin namin lahat para yung branding and yung pinaniwalaan nilang brand magtatagumpay po hanggang dulo. Baka meron kayong gustong
mong batiin at pasalamatan? Team Wealthy, galingan nyo lang lagi and gagalingan lang natin lagi. Sa mga franchisee namin dyan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at PTV4. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.